Parang parang akala mo mamamatay ka na. Buti naman buhay pa kami, guys. Dinadahan-dahan ka muna, tapos bigla ka na lang ililipad ng ganon. Wala kaluluwa mo. Oo, akala ko makakapagsigaw ako, pero Diyos ko Lord, walang boses na lumalabas sa akin, pero dun sa kalagitnaan, dun ako nag-all out. Kaya ganito na yung boses ko. Real stories, real success. Welcome to Kwento Phonepreneur Beijing Special. I'm Shane Caballero and I'm with Evie Joy Gingoni. So, Coach Joy, ano pala background mo before, Coach? I am a former employee and isa din akong anak ng OFW. So, baka familiar sa'yo yung vibe ng airport, no? Kasi, medyo. kasi remember mo rin, naghatid ka din ng mother mo way back, no? Yes, oo. So, pero buti hindi mo naisipan din mag-OFW. Actually, ilang beses na akong nagplan na mag-OFW. Nakapag-training na rin ako para mag-London. Sa London? Oo, kasi oo. Pero may mga talaga na nangyayari na hindi mo inaasahan. Like, siguro may rason kung bakit hindi din ako natuloy sa mga plan ko na pagiging OFW. Right now, hindi ka na yung OFW. Ano ngayon bakit andito tayo sa Beijing? Anong ginagawa natin dito? Okay, so andito tayo sa Beijing and yun lang, nagsasaya lang tayo. Sobrang saya together with the community. And syempre, it's a great privilege para sa akin kasi empleyado lang naman ako dati. And dati, pinapangarap ko lang na makapag-abroad na mag-OFW. Pero nakapagpunta tayo ng ibang bansa na hindi nagtatrabaho, kundi nagsasaya lang. Tama, yung ibang lahi na yung magsisilbi sa atin. Oo. Hindi naman tayo yung nagsisilbi sa ibang lahi. Grabe. Sulit ba yung experience mo, China? Very sulit. Na-satisfy talaga ako kasi lalo na nung nakasakay ako dun sa Transformer. Pinaka-goal ko kasi yun. Yun yung core memory mo ngayon. Yun yung makakalimutan talaga. Oo naman. Oo. Grabe. Ano ba yun? Ikwento mo nga. Ano ba yung nangyari doon? Siyempre, yung parang, alam mo yung feeling na dinadahan-dahan ka muna, tapos bigla ka na lang ililipad ng ganon. Wala kaluluwa mo. Oo, akala ko makakapagsigaw ako, pero Diyos ko Lord, walang boses na lumalabas sa akin, pero dun sa kalagitnaan, dun ako nag-all out. Kaya ganito na yung boses ko. Kaya pala. Parang parang akala mo mamamatay ka na. Buti naman buhay pa kami, guys. Oo naman. So, yun nga. Paano mo makumpara yung experience mo bilang employee ngayon bilang part ng Ascender International? Actually, sobrang layo talaga. Kasi from 9 to 5 na duty to work or business na kung kailan mo lang gusto. Wow. Doon talaga yung time freedom talaga yung binigay ng ganitong klaseng opportunity. And syempre, yung magta-travel ka na wala kang iisipin doon sa Pilipinas na baka magalit yung boss mo or what. Pero dito, magsasaya ka lang, ganun. Freedom talaga. Grabe, sobrang ganda. Ibang-iba. Ano ngayon ma-advise mo sa mga employees or OFWs or anak ng mga OFWs na nakakapanood ng video na to? Yung syempre sa akin lang, once na may nakita kayong opportunity na talaga namang feel or nakikita mo naman talaga na makakatulong sa'yo, makakapagpabago ng buhay mo, or example mo na lang yung mga natulungan. Oo, yun yung gawin mong parang alam mo yun yung basihan na kung nagawa nga nila, syempre magagawa mo. And ikaw, kung isa kang empleyado, anak ng OFW, mag-decide ka lang, syempre. Kasi hindi naman dyan natatapos yung, dyan lang nag-iikot yung buhay mo eh. Yes. May more pa na mangyayari sa buhay mo once na mag-decide ka lang din na, yun, alam mo yun, same lang din sa ginawa ko talaga, na nag-decide lang din talaga na mag-Ascendra. And yun, sobrang thankful ako. Yun. Congratulations, Coach Joy, sa milestone mo. Congratulations sa atin for our first travel. And we're excited for your more achievements dito sa community. And ikaw na nakakapanood, next time kasama ka na rin sa mga travels namin. And tune in ka sa mga next Kwentong Phonepreneur episodes natin.